Historic daw kung maituturing ang agarang pagkakasipa kay dating PNP Chief General Nicolas Torre. Marami ang nanghinayang pero sabi ng Malacanang may inaalok na ibang posisyon para sa opisyal. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Kinumpirma na rin ng palasyo na kasalukuyan nilang inaalok ng pwesto sa pamahalaan si former Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng kanyang pagkakasibak noong Lunes, August 25. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Tatatak sa kasaysayan ang halos 3 buwang pagsisilbi ni Torre bilang hepe ng PNP. Maliban sa magkakahalong reforma at kontrobersiya, ito rin kasi ang pinakamaikling tenure ng isang PNP chief sa panahong akala ng lahat nasa bagong era na ang pambansang pulisya sa kanyang pagkakaupo noong Hunyo. Si Torre ang kauna-unahang Philippine National Police Academy alumnus na umupo sa pwesto matapos ang halos 4 na dekadang paghahari ng Philippine Military Academy graduates sa ahensya. Maaari sabihin ng iba na he was a presidential favorite matapos niyang pamunuan ang pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte sa kasagsagan ito ng umiinit na tensyon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. The president is very fond of General Torre. In his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the president and General Torre have had a wonderful and productive relationship. Matatandaan sa huling State of the Nation address, nakatanggap pa siya ng shout-out mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang isa-isahin nito ang mga atleta ng bansa. Kontrobersyal noon ang kanyang boxing match, katapat ang hindi dumalong former presidential son at ngayon Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Pero sa likod ng politika, kinagiliwan din ng publiko si Torre dahil sa pagbubukas nito ng pinto para sa Commission on Human Rights. Ilang araw matapos maupo sa pwesto, binisita niya ang main office ng CHR. Siya ang unang PNP chief na gumawa nito na sa tingin ng ahensya ay nagpapakita lamang ng kanyang sinseridad at pagiging bukas sa pakikipag-usap. Kaugnay ito sa posibleng mga issue na kakaharapin ng kanyang utos na paigtingin ang kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pagpaparami sa legal arrests. Inilunsa din niya ang 5-minute emergency response policy nationwide na may pangakong sa loob lang ng 5 minuto ay re-responde ang pulisya sa anumang distress call. Marami ang nagulat sa pagkakasibak ni Torre sa pwesto. Umulan ng mga post sa social media ng magkakahalong pabor at hindi pabor sa sinapit ni Torre. Kabilang ang nagsabing nakarma siya matapos umano lumaki ang kanyang ulo. Pero may mga nagsabi rin na naging biktima siya ng politika sa pamahalaan. Nag-post na rin mismo si Torre sa kanyang personal account at nagpasalamat. Sa ngayon, floating ang status ni Torre sa PNP habang hinihintay ang kanyang susunod na hakbang o assignment. Sa ipinakitang husay raw kasi ni Torre sa pagdakip kina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Duterte, sabi ng iba parang bagay daw sa kanya ang gawing anti-corruption czar. Unang public appearance ni Torre matapos masibak sa pwesto ay sa House of Representatives ngayong araw, hindi para sa politika o anumang pagdinig, kundi para batiin si ML Party List Representative Laila De Lima sa kanyang kaarawan. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.